sasakyan at malayo sa ingay ng mga taong nakapaligid sa iyo na nagdudulot sa iyo ng mga negative na pag-iisip. Mas gusto natin punta tayo sa isang lugar na tahimik, malaya tayo nakakapag-isip, malayo ang nararating ng ating paningin. Sa pamamagitan nun, parang nare-refresh ang utak natin. Nakakapag-isip tayo ng panibagong gusto nating tahakin sa buhay. Sa tuwing tayo nagkakasakit, mas gusto natin ganyan, tahimik lang, nakaupo, nagmamasid. Mas gusto natin yung tahimik na kapaligiran upang ma-refresh ang ating isip. Kahit na punong-puno ng pagsubok ang ating buhay, hindi pa rin nawawala sa atin yung ngiti, tawa sa ating mga labi, na sa tingin ng iba, tayo ay malakas. Ngunit sa likod ng mga ngiti na yon, parang gusto nating sumuko. Pero hindi dapat, kasi nandiyan pa rin si God na parating nakaalalay sa atin. Nasa tuwing tayo nanghihina, nagpapadala siya ng mga taong tumutulong sa atin. Siyempre, basa yan. Upang magkaroon tayo ng Basa pa yan. lakas at bigyan tayo ng sign na kailangan pa nating lumaban. Maraming nagmamahal sa atin. Number 1 na nandyan yung ating pamilya, ang ating anak, ang ating asawa, upang tayo lumaban. At huwag tayong susuko kung ano man ang mga suliraning dumarating sa buhay natin. Kahit na ang daming suliranin na dumarating sa ating buhay, talagang nandiyan pa rin siya na parating tumutulong sa atin. At huwag tayong makakalimot sa Kanya. At nagpapadala siya ng mga taong tumutulong sa atin upang tayo magkaroon ng pag-asa na lumaban sa buhay. Kaya hanggat tayo nandito sa mundong ibabaw, gawin natin ang tama upang hindi tayo makapanakit ng ating kapwa. Matuto tayong lumaban ng patas. At sa bandang huli, kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, ganun din ang makukuha nating kabayaran, ang makukuha nating feedback sa ating mga nagawa sa ating buhay. Kaya hanggat maaari, gumawa tayo ng mabuti. At yung meron mang nakagawa sa atin ng masama, ipagpasa Diyos na lang natin. Diyos na ang bahala sa kanila.